Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong isa sa tool po mga tambay na kalat na po ngayon sa social media. At meron na rin po pailan-ilan na binabalita sa mainstream media. Ito pong issue po sa isang Viva Max yata, mga tambay, isang Viva Max actress na sinasabi pong ito pong si Senator Rapi Tulfo daw po umano ang itinuturo na sobrang galante daw po pagdating sa chicks, mga tambay. Pakinggan po natin mga tambay. At siyempre po ipinagtanggol po yan ng kanyang kuya na si Mon Tulfo. Pakinggan po natin ito pong interview mga tambay. Dito po sa Artista PH mga tambay. Pakinggan po natin itong actress ng Viva Max mga bayan. At ito pong si Tulfo Rapi ay di po ba ay nasasama po ito sa mga survey na tatakbo po at pwedeng tumakbo at lumaban kay Vice President Sara Duterte. At pumapangalawa po yan sa survey mga kabayan. At pero, napakarami naman pong issue ng mga Tulfo. Komentuhan po natin ito. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Wow! First letter. First name? R. R. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ang usap-usapan tungkol sa kung sino ang generous senator na umano'y nag-aalok ng 250,000 piso hanggang 300,000 piso bilang tip sa Viva Max star na si Chelsea Ilor, matapos niyang ilahad sa isang podcast na karamihan ng indecent proposals na natatanggap niya ay mula sa mga politiko. Bukod sa isang mayor mula sa Northern Luzon, binanggit ng aktres na ang nasabing senador ay may pangalan na nagsisimula sa letrang R at ang ikalawang huling letra ng kanyang apelyido ay F. Si Senator. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. First letter. First name? R. R. Last letter ng last name? F na lang. Ha? F. Yun ang last letter? Yung elf? Hindi. Second pangalang. Dahil dito, maraming netizen ang agad na nag-isip na Yan po mga tambay, ang kumakalat po mga tambay. Dito po sa isang actress po daw ng Viva Max mga tambay. Ibang klase po mga tambay. Napakagalante po. Tip pa lang 250,000. Mga bayan, dito po sa isang actress. At siyempre po yung offer po, siyempre mas malaki, tip pa lang eh. At yung sinasabi po ng actress mga tambay, tip, ibig sabihin, hindi kaya nagkaroon na sila ng affair. Kasi nakatanggap na po ng tip eh. You know, kung mismo, di ba? Dahil mismo ron sa actress na sinasabi niya, tip pa lang, galante na, 250,000. Di ba? May nag-o-offer. Di ba? Yung offer, hindi naman sinabi kung gaano kalaki. Ang sinabi po yung tip. Di ibig sabihin, kung nakatanggap ka na ng tip, nagkaroon na kayo ng ugnayan pala ni Senator. Dahil galanti eh. Di ba? Tip pa lang 250,000. Sa bagay, po pwede naman talaga dahil napakayaman po ng Tulfo. Itong si Senator, kung si Senator Tulfo umano, si Rapi Tulfo, kung ang itinutukoy po ngayon nitong Viva Max na actress, mga bayan, ay si Senator Rapi Tulfo dahil merong letter R at merong F sa kanyang last name, malapit sa dulo, mga tama. Siya lang naman po ang halos senador doon sa 24, hindi po ba? Na tinutumbok doon po sa letra, doon sa sinasabi po ng actress ng Viva Hot Babe. Viva Max pa. Viva Max, mga bayan. Nakita niyo po mga tambay yung sinasabi po ng actress at yung kakayahan naman po ng Tulfo ay po pwede po talaga nilang gawin yun dahil napakarami po nilang pera dahil lang kayamanan po ng Tulfo, hindi ba, bilyon
Bilyon po ang kayamanan ng asset ng pamilya Tulfo, lalong-lalo po si Rapi Tulfo umano. Nakita nyo naman po yung anak na congressman. Yung anak na congressman, nakita nyo po kung paano gumastos ng pera sa abroad, sa Amerika. Di po ba? Grabe po. Di ba? Dolyar. Di ba? Milyon din ang ginastos sa peso. Isang labas lang, isang gimmick, isang kalayawan. Di po ba? Sa mga bar sa Amerika. Di ba? Isang gabi, umuubos ng milyon. Si tatay pa. Hindi po ba? Kung yung congressman na anak, milyon ang inuubos sa isang labas. Si tatay pa, 250 lang, panis. Di ba 250,000? 250,000? Panis po yun kung 250,000. Deep! Hindi po ba? Kaya po mga kabayan. At alam naman po natin at maraming history rin po si Rapi Tulfo. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa kanyang personal. Hindi po ba? Meron din po siyang kinaharap na issue, di po ba? Yung kanyang unang asawa. May issue rin po siya sa kanyang unang asawa. Hindi po ba? Naghahabol din po yata umano yung unang asawa. At alam naman po natin mga tambay, ang mga Tulfo ay talaga pong likas na sila po umano ay babaero umano. Dahil yung mismo na si Mon Tulfo ay meron din pong issue na napakarami rin pong babae. Si Mon Tulfo. Hindi po ba? May issue po umano. At ganon din po yung isang kapatid na si Sylvester umano. Di ba si Iris Sylvester alias Erwin Tulfo umano. Hindi po ba napakarami din pong anak ni Senator Erwin Tulfo sa iba't ibang babae? Napakarami pong anak ni Erwin Tulfo. Di po ba? At may issue rin po. Di po ba lahat halos ng Tulfo may issue? Ang hindi lang po natin alam kung may issue rin po itong si Ben Tulfo. Yung isang Tulfo na natalong senador. At yung isa pong Tulfo na babae na naglingkod din po sa gobyerno, si Wanda Tulfo, na dati po naging tourism secretary sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay nasangkot din po sa korupsyon at nasibak umano. Nakita niyo po ang history at legacy ng mga Tulfo. Pero gusto pa pong tumakbong presidente yan. At ini-endorso po yan nila na maging presidente ng Pilipinas. Nakita niyo po ang mga legasya. Wala pang ipagmamalaki sa bansa. Pero naging senador na. Naging senador na rin ang kapatid. Hindi po ba? Ano po ang mga legasya ng mga Tulfo maliban po sa pagiging balimbing umano? Dati pong himad po ano po yan, yung tinatawag na yung kumakasipsip po sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba sila? Grabe po sila, makahimod po sa wet po ng dating Pangulo at sa pamilya Duterte. Kung iangat po nila sa bangko yan. Hindi po ba, umano? At ngayon, nasaan po sila? Ganyan po. Hindi po mga balimbing ang mga Tulfo. Lalo-lalo po pagdating sa pakinabang, umano. Hindi po ba? Kaya dito po, yung sa issue po ni Senator Rapi Tulfo, chicken feeds lang po yan. You know, matambay. Napakaliit lang po na pera yan. At syempre, yung pagiging babaero nila, babaero nila, natural lang po sa mga Tulfo yan. Yung pagiging babaero nila, umano. Dahil halos lahat po ng Tulfo ay meron pong nasasangkutan pagdating po sa babae. Ang tanong lang po natin, mga kabayan, yung kanila kayang kayamanan, yung kanila kayang ginagastos, hindi kaya galing sa flood control, hindi kaya galing sa korupsyon. Kaya kung mag-ubos po sila ng pera, grabe, magmula po sa anak, sa kanilang mga party list na nasasangkot sa flood control,
mga senador, congressman. Hindi po ba? Kaya nga po, napakasarap po maging presidente ang Vice President Sara Duterte. Lagi ko pong inuulit-ulit, napakasarap. Dahil ito pong mga tao na ito, kasama po ang mga tulpo, kasama po ang mga tulpo na mga naging senador, kasama po si Iris Sylvester. Napakasarap pong imbestigahan ng mga taong ito. Kasama po sa investigasyon kung sila ba ay walang korupsyon. Dahil grabe po ang luho. Napakaluho po ng kanilang pamumuhay at paggastos. Totoo po ba ang yaman nila ay galing sa malinis na pamamaraan? O ito po'y marungis? Galing po sa ating buwis ang ginagastos po nila. Pambababae? Pangbisyo? Pangluho? Hindi po ba? Napakasarap, mga kabayan. Kaya po rito mga tambay sa issue ni Tulpo, expected na po natin yan. Yung mga issue ng pambabae nila, pambabae umano, hindi na po iba yan sa mga Tulpo. Dahil alam po natin ang mga karakas nila umano. Kaya nga nagdadamihan ng mga anak, kabit umano. Hindi po ba? Kaya nga po pumasok na sa politika. Dahil para lalo po silang magkaroon po ng kapangyarihan at kayamanan umano. Hindi po ba? Kaya kung ang Pilipino po ay magpapakatanga at magpapaabobo at magpapaagago, ayan, iboto nyo po. Kung tatakbong presidente si Rapi Tulfo, iboto nyo po. Kung kayo po ay magpapakatanga, magpapaagago at magpapaabobo. Hindi po ba? Ganyan ang sinasabi pong oligarkiya umano. Hindi kaya? Bata-bata? Hindi po ba? Kaya dito po, mga kabayan, pinag-uusapan po siya. At sana po, mga tamay, matauhan na rin po ang taong bayan. Hindi po porkit magaling ka na broadcaster, magaling ka sa TV, magaling ka sa radyo, ay magaling ka rin politiko. Hindi po ba? Iba na po yung may nagawa. Ang dapat pong silipin natin, yung history po ng politiko at magiging politiko. Hindi po ba ano po ang kanilang achievement? Ano po ang kanilang mga legasiya? Lalong-lalo kung sila'y naglingkod na sa ating bansa. Katulad po nito, ano po ang legasiya, ang binild ng mga Tulpo sa ating bansa? Meron po ba? Maliban lang po sa yumaman na yumaman sila umano at dumami ng dumami ang kanilang babae umano. Gaano kaya at ano kaya ang napakinabangan natin sa mga Tulpo? Meron po ba tayong pakinabang sa mga Tulpo? O sila po ang malaki ang pakinabang sa atin, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang issue po ni Tulpo. Napakaganda po nung babae sa Viva Max, mga tambay. Kaya po, tip pa lang 250,000 na. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng inyong tambayan makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kina Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, Sharpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po at lalo po sa inyo po mga paggawa. Ingat po. At syempre po yung panalangin po natin sa ating pong buong sambayanan, sa ating po at sa pamilya Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay sa mga dasal, at ingat po tayo. Paalam po muna.
Bye-bye.